Saldico tangkang magpakamatay dahil sa sobrang stress na balita mapatungkol sa kanya. Ay nako, grabe itong balita na pag-uusapan natin ngayon. Oo, ito po ba ay totoo? Ito nga daw si Saldico ay parang hindi na kinakayanan ang stress na mga nangyayari ho sa kanya. Dahil alam naman ho na siya ang hinahanap ng buong Pilipinas. Na siya po ang hinihingan ng kasagutan mapatungkol sa issue ng flood control. Naku po. Doon mo na nga yung unan na yan. Hindi ako masakit yung unan sa likod eh. Naglagay ako ng unan para guys, para alam niyo na, para kahit papaano ano yun, ano yung tumunog na yun. Nalaglag yung aking mic dito. So eto na nga mainit-init pong balita, kakapasok lang. Etong si Saldico ay nagtangka daw magpakamatay. Oo, ano ba tong balitang ito? Ano ba to? Sa sobrang stress ba? Minumulto na ba siya ng kanyang konsensya? At ang tanong, asan na ba siya? Ayun yung mga katanungan na hindi natin masagot-sagot ngayon dahil hanggang ngayon na hindi ho natin alam kung nasa na nga ba si Saldico. Nasa Pilipinas pa ba siya? Nasa ibang bansa na ba? Siya ba ay patay na? Pero eto nga, may balita nga na etong si Saldico ay nagtangkang magpakamatay. Pero ngayon wala pa ho tayong update kung siya po ba ay natuluyan talaga. Kung siya po ba ay, kung ano po ba ang nangyari talaga sa kanya. Pero may papakita akong video ng pagtangkang pagpapakamatay nitong ni Congressman Saldico. Sana hindi naman totoo, no? So siyempre hindi man tayo nananalangin na may mga ganyan, na may mga namamatay, no? So hindi naman ho tayo ganung klaseng tao, no? So dito na rin, panoorin na rin natin tong isang interview ni Mayor Magalong. Alam naman na natin na itong si Mayor Magalong ay siya ang kauna-unahan talaga din na nagsabi nagbisto ng mga kalokohan ng dyan sa flood control issue. At doon na rin po sa mga sinasabi niyang 777, 3030 at may 888 pa. Na bigayan daw sa Congress. Hindi natin alam kung yan po ay talagang 101% na totoo o hindi. Tayo ay magre-reaction lamang, pero hanggang ngayon napapaisip pa rin ako na ano kaya kung sa halimbawa man na totoo ang balita na nagtangkang magpakamatay si Saldico, ano kayang nag-push? Ano kaya ang nag-push sa kanya na gawin nito? So yan, papanoorin po natin, pero dito muna tayo sa interview ni Mayor Magalong. Alam niyo, isa rin to sa kinakahangaan ko, si Mayor Magalong, kasi sa panahon ngayon, pag kinalaban mo yung mga politikong gahama, yung mga magnanakaw sa pera ng bayan, talagang sobrang delikado. Kahit nga rin po ako, natatakot ako Oo, syempre tayo ay kahit papaano nagre-reaction lamang. So, doon lang naman tayo sa katotohanan. Wala naman tayo sinasabing ka-fake news dito. At wala tayong paninirang sinasabi, no? So, doon lang tayo sa totoo. Minsan napapasagi sa isip ko na talagang nakakatakot dahil mga big timer. Etong mga kalaban natin, etong mga binabakbakan natin. Pero sabi nga dyan sa taas, yung lumabas na yan, na pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ganun dapat. Panapanoon lang yan. Pag kinuha ka na, di doon. Di go. Kita-kits na lang doon. So yun mga banateras, ito po, panoorin po natin etong interview kay Mayor Magalong. Bago po ito, baka sabihin nyo, luma po ito, 1 hour ago po. Yan, in-interview po siya ni Pink Web. So panoorin po natin. To Malacanang regarding what is supposed to be corruption in flood control projects. Can you tell us more about this? And sino po ang tumanggap nitong mga documents? Well, that was last month, Sunday, when the President came to the city of Baguio to conduct inspection along Cannon Road.
dalawang projects yung pinuntahan niya dyan, the Rockshed project, wherein he was really disappointed and frustrated. Galit na galit siya nung nakita niya yung state nung Rockshed after the typhoon. And after that, we went to Camp 3, wherein he saw the what's this, damaged rock netting. At pinakita ko rin sa kanya yung mga cat's eye. Tapos I turned over some documents. It's sort of a president's briefer para mas madali niya makita. Yung quick look kung yung mga different project na nagkakaroon ng mga anomalies. So, am I to believe, sir, that what you sent the president after the inspection in Tuba, Benguet, are documents related to the Rockshed issue and dinagdagan niyo po sa issue ng mga cat's eye? Meron pa, pati yung pinadala ko rin sa kanya yung mga binigay ko rin. Kasama lang doon lahat naka-compile lahat yun. Pati yung roadside barrier, pati yung the road that leads to nowhere. Pati na rin yung dyan sa substandard na mga buildings dyan sa Baguio General Hospital Medical Center. So all in Baguio, basically that area, sir? Baguio and Benguet. And Benguet. Sir, saan si the road that leads to nowhere? Again, napiti. Saan po yung the road that leads to nowhere na isinabit niyo po? Sa Baguio yun sa Baguio area. Ito yung from Luwacan at sana magka-terminate sa Cannon Road pero hindi matapos-tapos. It is being funded multi-year pero hindi matapos-tapos, hindi ma-terminate sa Cannon Road. At bumabagsak na, nagkakaroon na ng erosion yung kanyang mga roadsides at talagang very challenging yung kalsada na yun. Kaya talagang di rin namin alam kung bakit ginawa yan. There was no consultation with the local government, no public engagement also with the communities that are actually residing there. Sino nagpagawa, Mayor? Yung DPWH, Department of Public Highways, at yung allegedly this is the fund was actually provided by the former Congressman Mark Go. The former congressman, did you say Mark Go, sir? Yeah, former Congressman Mark Go. Okay. So, yun po yung issue doon. And with that, sir, are you supposed to have a meeting with the president about, I guess, more revelations or insights you have regarding infrastructure or pangungurakot, SOP, etc., sir? Well, nabanggit ko nga sa kanya yung mga cost nung pinakita ko sa kanya yung cost nung project, and at the same time we showed them yung nagdala ako ng isang civil engineer, the president of the Institute of Civil Engineers. Tapos in-explain niya kung ano yung nangyari diyan, ano yung mga flaws, ano yung why is it that the project was only limited to that area. Dapat sana kinover na niya mismo yung isang vulnerable na site. And besides, pinakita niya na, sir, kung dito, kasi merong contentious issue doon Sinasabi kasi na, nakikita nila na stable. Paano nila sabi ng engineer? Paano magiging stable, sir? Kung titignan mo, merong ang retaining wall rather. So bakit hindi na lang nila in-extend dito? And look at pinakita yung river, nakita nga namin yung gabion wall. It looks like, pati yung gabion wall, substandard din ng pagkakakonstruct. Malaking tulong, Mayor, that the president went there. Yes. He was, alam mo, yung expression ni Presidente, talagang galit na galit siya. Very frustrated siya. All right. But is there, so meron na kayong pinadalang mga dokumento, this is with regards to Baguio, Benguet, but that's it. Yun lang po yung mga papeles or dokumento na isinumite ninyo. Yes, most of the were photographs, tapos numbers, actually. Was just a brief description of the project. All right. Mayor, I don't know why, but it seems that the camera is moving, no?
All right, that's much better. Thank you, sir. Let's talk about this, the investigations that are happening. One, the Senate will have its day 2 of its investigation into flood control projects this coming Monday, kung saan ipapatawag na po yung ilang mga, ay sinapina na po rather, itong mga contractors. And then, of course, the Dapat House lang. hearing that will start on September 2. That's a Tuesday. Have you been invited to the House hearing, or were you even invited in the Ba, Senate maganda hearings? to. Yeah, lagi nga nila akong inahamon dyan sa House of Representatives pero wala naman silang pinapadalang notice. And besides, kung nakatanggap naman ako ng notice, with all due respect to the House of Representatives, of course, I will attend. Ganun din yung sa Senate, wala naman ako natatanggap na any notice whatsoever that I will attend the Senate hearing. So you're ready, sir, whether it be the Senate or the House? Yes, I will attend definitely. Kung makatanggap ako ng notice. Mayor, ang sabi po sa House, kung kayo po ay iimbitahin, maganda po magdala kayo ng mga dokumento and name names. Is this something that you will be able to do in the event that you are invited and you show up, sir? Well, sabi ko nga po, that would depend on I will reveal everything. That would depend on their questions. But what is important here is, sabi ko nga, they should not treat me as an accused. They should treat me as a resource person. They should allow me to present deliver my presentation and my message or manifestation. Sa presentation, sir, would you be able to present documents that will point to corruption doon po sa stakeholders, whether it be politicians, the DPWH, or contractors? If you were to present that in the House hearing, ito po ba Absolutely. makakapagturo na? Okay, go ahead, sir. Yes, thank you, absolutely. Siyempre, yun naman ang gusto nila makita, di ba? Useless lang naman kung magsasalita lang ako corruption without presenting anything. Tama. So I need to present some proof that there's massive corruption that is happening in various projects of the PWH and also especially with flood control. Ready na po kayo doon? Handa na po kayo doon? Ba? Yeah, handa na kami doon. Pero Yun. hintay na lang nga ako ng tawag nila. Opo. Mayor, will you be able to name names? Sabihin po natin, politicians. Baka, hindi alam nyo, ang nakikita ko dito, ipapatawag din talaga to ng Congress. Pero, asawa ni Pera, etong si Magalong, hindi to hahayaan na manaig siya doon sa Congress. Alam naman nating galawan niya sa Congress. Ang gagawin niyang ganito. Hahanapan ito si Magalong ng butas niya na maihahambing siya or masisiraan siya dyan sa flood control issue na yan. Malamang sa malamang yan ang nakikita ko na pwedeng gawin sa kanya ng Congress. Kilala natin galawan ng Congress hindi yun nagpapatalo talaga. Talagang kapag lalo na yan mainit sa kanya yung pastor ng Congress, si Abante, ay naku po, high blood na naman yun. Oo, so ang kinaganda dito, ako pabor din ako na humarap si Mayor Magalong sa Congress, sa House of Representative hearing. Kapag pinatawag siya, hanggang ngayon parang puro lang dakdak si Abante, hindi naman nila pinapatawag si Mayor Magalong. Kasi doon kasi talaga na din natin malalaman At baka doon na ma-mention yung mga congressman na involved dito sa flood control na hawak na ebidensya ni Mayor Magalong. Ayun yung abangan natin dyan. Yes, politicians. In Congress? Yeah, of course, definitely in Congress. In both houses of Congress? Hindi ko gaanong abot yung sa Senate. Ang abot ko lang is admittedly doon lang sa House of Representatives. Nako. And if you... Go ahead, sir. I would prefer to appear sa House of Representatives. Yung pong, so wala ho kayong, sabi mo, hindi nyo abot. In other words, wala kayong mapapangalanan. Yung pong pagkaintindi ko ng mga senador. Pero meron kayong mapapangalanan ng mga congressman or maybe congresswoman. Ano po? How many, sir? Ilan hong inyong ma-identify o mapapangalanan?
Siguro, Pinky, hintayin na lang natin na tawagin ako at doon ko na lang i-reveal lahat para hindi anti-climactic. Pero yung numero po na 67, ilang beses na po lumabas yun? Yeah. You're cutting out. Cutting out. Okay. Mayor, sabi mo nga, ayaw mo sabihin dahil anti-climactic, pero lumalabas na ho kasi yung numero na 67 na congressmen or women. Ay putang ina, ang dami pala, no? 67 involved sa flood control. Tapos hindi alam ni Marcos. Tapos alam ni Mayor Magalong. Bobo ka, Marcos. Biruin mo ha. Eto ha. Si Mayor Magalong, hindi ko minamaliit ang mga mayor, pero isipin nyo lang maigi. Si Mayor Magalong, hawak niya ang ebidensya na involved ang 76 congresswoman at congressman sa flood control issue. Pero si Marcos, hindi niya alam. Wala siyang alam. Anak ng teteng. Diba? Dapat mas mabuti pa palang maging presidente si Magalong kaysa kayo bongbong. Biruin mo yun. O baka sadyang alam din ni Marcos pero pinagtatabunan niya lang. Baka alam din naman ni Marcos pero nililihim niya lang. At nakapokus lamang siya sa mga kontraktor. Diba? So baka ganun ang nangyayari dito. Baka gusto ni Marcos Jr. na etong mga kontraktor ang mismong maglaglag sa mga congressman. Ganun ba? Nako. Mahirap yan, Dudong. Ano po? Yun ho ba? More or less yung papangalanan ninyo? Alam mo, maski na doon sa 67, hindi naman lahat doon involved sa anomaly siguro. I presume. Alam mo, although there were 67 and probably higher pa siguro yan kasi yung 67, Pinky, ito yung mga well-known contractors na before they became they became a congressman. Iba pa yung naging congressman tapos nakita niya masarap pala maging contractor. Kaya siya so may ganun palang pangyayari dyan, ha? Unbelievable. No? Meron palang mga congressman na biglang naging contractor. Ang galing. Tapos may mga congressman na tawag dito na talagang pagkapasok pa lang ng pagiging congressman ay mga contractor na. Ang galing. Oo, abangan natin to kay Mayor Magalong. Maganda to. Contractor after being a congressman. Iba pa yung congressmen or congresswomen ng kanilang pamilya. Members of their family are also contractors. Pero ang katotohanan noon, sila rin ang contractor doon. Kaya mas marami pa yung numbers actually. More than, sabi mo nga, it could be more than 67. But to clarify, Mayor, you were saying that it could be more than 67, but tama ho ba yung aking pagkarinig, they may not necessarily be involved in anomalous deals? Yes, many of them. Unang-una, alam mo... Not involved in anomalous deals. Yes. Alam mo, yung 67 did not actually come from me. I know, sir. 67, yes, was revealed by Senator Lacson and based on his credible na informant. I know when we last talked about that, sinabi mo nga galing kay Senator Ping yun, and looking... So ibig sabihin pala, no, nung naging congressman sila at nung nalaman nila na matindi ang kitaan sa pagiging kontraktor, biglang naging kontraktor na din. Malamang sa malamang ganito nangyayari dyan, di ba? Uso yung hiraman ng lisensya. Malamang sa malamang yung mga kontraktor talaga noon pa bago naging congressman. At yung mga congressman na biglang naging kontraktor, malamang yung mga congressman na biglang naging kontraktor, nanghiram ng lisensya yan sa mga kapwa nila congressman na dati pang kontraktor. Malamang sa malamang ganyan ng ganyan ng setup niyan dyan.
No, kaya talagang hindi, alam nyo sa totoo lang, yung mga congressman dyan, hindi ko naman nilalahat, may mga matitino po dyan. May mga ano po dyan, may mga talagang hindi maglalaglagan yan. Oo, lalo na tong tinutukoy ni Mayor Magalong na 67 na mga congressman na involved, na yung iba rito, puro mga contractor, no? At involved sa flood control issue, hindi maglalaglagan yan. Maniwala ako sa inyo. Walang ano yan, walang maglalaglagan yan, lalo't kapit nila, ang lakas ng kapit nila, tigapagtanggol nila si Romualdez. Tapos ang kalaban nila, hindi ko sa minamaliit hindi ko po sa minamaliit si Mayor Magalong. Ang akin lang, alam nyo naman po ang lakas ng hukbong sandatahang quadcom. Hindi, hukbong sandatahang buhaya. Ang lakas po niyan. Sobrang lakas nila, kaya medyo rito si Mayor Magalong. Malamang sa malamang, kaya hindi pa to pinapatawag kasi bibigyan ng magandang laban to ng mga congressman. Pero antayin natin yun. Pero sabi nga nila, hindi matatalo ang katotohanan ng isang kamalian. Wow, lalim na. Back at research, yes, nanggaling nga po kay Senator Ping yun. Pero ito po ay is something you're confirming. In fact, you're saying it's more than that. But may caveat nga, not all of this could be involved in corruption. Yes. All right. Wala pa tayong matibay na lead kasi na nakikita na all of them are actually involved. No. Would you say it's a little hard to actually link them? Number one, obviously, Mayor, wala naman ho talagang magiging paper trail ito, hindi ho ba? Dahil kung may plano naman po talagang bigyan ang isang politiko, hindi naman po tatanggap ng resibo yan at sinabing tumanggap ako ng 3 milyon o 10 milyon. How do we trace this? For example, sir, sabihin po natin si Batangas 1st District Congressman Leviste, I'm sure you know this, sir, he filed a complaint against a district engineer, si Calalo po, after an alleged 3 million bribe to the congressman. So dito nagkwento daw tong si DE, supposed to be allegedly kalakaran doon, na kung saan yung dating congressman daw ay tumatanggap ng more or less 10 to 20%. Meron pong district engineer na nagsabi noon kay Congressman Leviste, would that suffice, Mayor? Tatayo ho ba yun? Well, kailangan may corroborative evidence, testimony coming from other people who have personal knowledge on what really transpired. Kailangan din yan. Kaya nga, kailangan talaga na investigador. Hindi pwedeng basta-basta kung sino na lang. Hindi rin basta-basta kung sinong lawyer. Kasi hindi na lawyers naman. Kung hindi walang training sa investigation, hindi sila investigador. Tama. Alam mo kasi ang investigation kasi may mga tradecraft yan. May mga skills yan on how to really gather and collect evidence. Yung iba po mga congressman, obviously, hindi po masyadong natuwa doon sa lumalabas po na balita dahil parang nalalahat po sila, 300 plus of them. I'll go to Congressman Richard Gomez and I'll put this up on the screen, but I know that there's been nagkaroon ho kayo, naging magkaibigan po kayo muli. Ang sinabi niya kasi, and ito pong sabi niya. Pati na pala sila ni Richard Gomez. You talk non-stop about corruption in Hindi, ito lang kung... Because it's an easy... Hoy, manahimik ka muna, Pinky. Pinky Web, nagsasalita pa ako eh. Tawag dito, bakit masasaktan yung ibang congressman dito sa mga pahayag ni Mayor Magalong kung sadyang matino naman kayo? Ba't kayo masasaktan? Kung hindi naman kayo involved doon, ba't kayo masasaktan? Diba? Ang daming iyakin hungay no congressman, lalo na si Abante. Iyak nang iyak, ang tanda-tanda na, iyak pa rin ng iyak. Gusto atang dumedi kay Luistro. Ay, sorry. Mali. Gusto atang dumedi kay Dilima. Ay! Hindi kasi, napakaiyakin, alam niyo yun, kapag sila nagsasalita sa iba, okay lang, walang problema. Kahit banat-banatan nila yung Senate, kung sino pa, okay lang. Pero kapag sila yung naagrabyado, iyak ng iyak. Press con dito, press con doon, interview dito, interview doon.
ipakita daw sa Congress, ang tagal nang nag-aantay sa inyo ni Magalong eh. Ba't tayo niyo ipatawag? Kasi kailangan ng script. Nag-i-script ba kayo dyan? Hindi, nagtatanong lang naman ako. Nagtatanong lang naman tayo kung may script po ba dyan. Hindi, ang pagkakalam ko kasi yung script, pang movie lang yun eh. Malay natin, baka nag-upgrade na rin ng Congress, meron na din sila. Baka nga mamaya dyan, may director na din. May floor manager. May make-up artist. May scriptwriter. Ano pa ba? Ano pa bang mga kailangan? May waterboy. Ay, sa basketball yun, Jay. Hindi kasi baka ganoon, kaya ang tagal kasi ang tagal na nilang binabanatan si Mayor Magalong. Ang tagal na rin nagsasabi ni Mayor Magalong na inaantay ko yung paanyaya inyo, hanggang ngayon wala pa rin. So mapapaisip ka na bakit ang tagal? So ibig sabihin pinag-uusapan at pinaghahandaan. At kapag hindi talaga natuloy na ipatawag nila si Mayor Magalong, alam na this. Alam na to. Natakot sila na ipakita ni Mayor Magalong kung anong hawak nitong taong to. Kung ano ang hawak ni Mayor Magalong ng mga ebidensya. Natatakot sila doon. Baka yun yung talagang kaya ayaw nila ipatawag to. Headline. Meanwhile, your own city is drowning in problems. The air quality is getting worse. There's not enough public transport. Maybe it's time to fix your own house before pointing fingers at others. Mahiya ka naman. In previous interviews, sir, you did say that sa iyong pakiramdam, ikaw ang pinariringgan. Ma'am Pinky, bati na sila. August 19 daw, August 28 na, Madam Pinky. Tama na yan. Bati na sila Goma, tsaka si Richard Gomez, tsaka si Mayor Magalong. Huwag mo nang ibalik. Ano ba naman yan? Ni Congressman Richard Gomez. Would that be correct, sir? Yeah, wala kaduda-duda naman. Sa akin talaga directed yung yung allegation na yan ni Cong Richard. And how did you feel when you read that, sir? Ay, nasaktan ka agad ako dahil kaibigan ko siya. Honorary member ng klase namin. So dapat sana tinawagan na lang niya ako. O kaya kinonfront na lang niya ako. Unang-una, this is a very personal attack. Napansin mo yung mga wordings niya. The terminologies that he used, talagang very personal, nakakasakit talaga. And second is, sana punta siya sa Baguio para malaman niya kung talaga yung mga ina-allege niya tungkol sa syudad ng Baguio. But nonetheless, alam mo, sabi ko nga, probably there's a reason why he was compelled to say that. Baka merong nag-pressure sa kanya, merong napagsabihan siya, kaya sabi ko nga, intindi na lang natin. Anyway, kahapon naman, nung nakita kami kahapon, he was with Lucy during a particular event sponsored by the European Union. This is about the circular economy. And he approached me, and I think it was a very kind gesture. So, yan maganda dyan. Nag-reciprocate lang naman ako. Yeah. Yan ang maganda, sport lang. Yung iba diyang mga congressman, iyakin, kakaso agad. I think you posted it on your Facebook account, if I'm not mistaken. Was there any talk, sir? Nagkaroon ho ba ng pasensya ka na? O ikaw naman kasi, nilalahat mo kami. What kind of talk happened? Well, meron siyang nag-whisper siya kasi. Nag-whisper siya sa akin na nagyakapan ba sila? Ganun ba gusto mo malaman, Pinky? Nagyakapan ba kayo? Umalik ka ba sa chicks niya? Medyo inamoy-amoy yung babaeng tenga ni Goma. Alam naman natin at si Madam Pinky Web medyo may kay Richard Gomez. Huwag ka masyado magselos. Paramista. Tapos nakita ko naman yung mata niya. And I can feel naman yung sincerity. Kaya pan ko na lang. Hinata ko na lang siya. Tapos hinag ko na lang siya para just to say na I acknowledge. And that ends that, sir? Yes. All right. Alam mo, siguro, sabi ko nga, Pinky, malamang he was compelled, he was pressured. All right, Mayor, we need to take a very short break. Yan very short break. So bago silang mag-break, dito muna tayo sa isang palabas na kung saan pati ang mga
Lifestyle check na, naku po. May kilala ako dyan na contractor na ang daming mga luxury cars. Sa tutusin, sobrang dami nun, hindi na kailangan ng S. Car S na. Marami silang luxury car S. Oo, paano yun? Timbog agad. Pinapagulong na ng DPWH ang lifestyle check sa ahensya Nako. alinsunod sa utos ng Pangulo. Bukod pa sa binuo nitong Anti-Corruption Task Force, habang ang BIR kasamang sinisilip pati mga contractor na posibleng kasabwat sa anomalya. Nakatutok si Joseph Morong. Yan mga sinasabi ko. Handa raw si Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na buksan ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN. Ng lifestyle check. Ito ay sa harap ng iniutos na lifestyle check ng Pangulo sa mga ahensyang tulad ng DPWH na may kinalaman sa mga flood control projects. Kahit naman daw ang mga ibang opisyal ng DPWH may inihahaing SALIN na public record at maaaring busisiin. We welcome that. Is it open to open your salad? Yeah. Well, if there's going to be a formal lifestyle check that will be carried on, I think public document naman to eh. Mga luxury vehicles, mga ganyan. Well, we just have to say, we had just 3 years in this administration, Wow. and I also came from the private sector. Yeah. But I'm open. Anything. Ang SALIN Pero may mga nabalitaan tayo na ganito yung kalakaran. Kaya yung iba dyan malakas ang loob. Ganito daw. Yung ibang mga congressman gumagamit ng ibang account, ibang bangko, ibang pangalan, at higit sa lahat nasa ibang bansa. Matalino nga sila magnakaw, matalino din niya magpalusot. Totoo nga daw yun, may mga congressman at iba pang involved dito sa flood control at iba pang mga kontraktor. Kasi alam nila na bandang huli mabubunyag to, malaking pera to na merong mga bank account sa iba't ibang bansa. Lalo na yung mga nakakakuha ng bilyones sa mga budget. May mga nakukuha silang may mga ginagawa silang mga iba't ibang pangalan ng bangko. Doon nila inilalagay yung mga pera. At hindi pa uso ito, wala pa tong flood control issue na to. Nangyayari na yan noon pa. Kaya ito medyo parang matatawa ka na lang na wala kang ganyang yaman. Okay. Basta kami, alam na namin kung ano yung meron ka. deklarasyon ng mga ari-arian, pagkakautang at net worth na taong-taong isinusumite ng mga nasa gobyerno. Ayon sa palasyo, maaari magsagawa ng lifestyle check ang DPWH, BIR at ang Ombudsman. Pero noong 2020, naglabas si kariretiro lamang na Ombudsman Samuel Martires ng memorandum na nagsasabing hindi po pwede maglabas ng SALIN kung walang pahintulot ng may-ari nito. At maaari lamang magsagawa ang Ombudsman ng lifestyle check kung may verified complaint at ebidensya laban sa gobyerno na dapat isumite ng isang complainant para pag-aralan ng Ombudsman. Ipinatigil din ni Martires sa mga lifestyle check noon dahil nagagamit umuno ito para siraan ang mga opisyal ng pamahalaan. Naghihintay pa ng kapalit ni Martires at itinalaga muna ng Malacanang si Dante Vargas bilang acting ombudsman. Hinihingan pa namin ng kanyang opisina ng tugon kung anong gagawing aksyon ng ombudsman sa utos ng Pangulo pero wala raw muna itong pahayag. Ang BIR naman nagsasagawa na ng lifestyle check hindi lamang sa mga opisyal ng gobyerno kundi ang mga maaaring kasabwat nitong mga kontraktor. Nakikita natin na marami silang ari-arian na finoflaunt at nakikita natin na malaki ang kanilang mga properties yung titingnan natin. So ibabangga natin yan sa revenues. Ang DPWH gumagalaw na rin. Ayon kay Secretary, Paano paggalaw? Gumagalaw saan? Kung paano ilagay yung ganun ba? Kung paano ilagay yung ganito ganyan? Lipat na yan, transfer na doon, transfer nyo na yan, ganun ba? Bunoan nagbuo siya ng isang anti-corruption task force para Ang galing mo, ang kupal ka. Ang galing mo. In fairness. Iba. Grabe, palakpakan.
Saan ka nakakita? Utang na, ang galing ng ano, ang galing ni Bunuan. Dawit ka dito sa flood control issue. Isa ka sa mga hinala na kasabwat sa nakawan sa trilyones, bilyones, milyones na nakawan sa flood control budget. Tapos ikaw mismo ang magbobuo ng investigation to anti-corruption. Ulitin natin ha. Medyo nabingi ako dun eh. Secretary Bunuan, nagbuo siya ng isang anti-corruption task force para doon Pumunta ka na anti-corruption task force. Ang galing mo, Bunuan, palakpakan. Iba din. Ang galing mo, kupal ka. sumbong ang publiko sa mga maanumalyang proyekto ng DPWH. To be able for them to receive complaints about our people and do checking on them, yung mga corruption practices. Tingin ni Bunuan may kumpiyansa pa sa kanya si Pangulong Marcos dahil pinapabilisan pa nito sa kanya ang mga investigasyon sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Utang ina, di wala ka rin pala. Wala to. Totoo nga yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Wala to, palabas lang talaga to. Biruin mo, maniniwala ka sa DPWH, involve nga isang DPWH sa hinihinalang involved sa trilyon, bilyones na nakawan sa flood control. Tapos ngayon, wala to. Buto, Tanginang yan. Sabi na nga ba palabas na naman to. Ay nako. Tinututukan daw nila para sa posibleng paghahain ng reklamo ang mga proyekto sa Bulacan, Occidental at Oriental Mindoro at Iloilo. I serve at the pleasure of the President naman, and I think up to this time naman, the President has just been continuously instructing me to continue and expedite the investigations that we are doing and to file cases. Dagdag pa ni Bunuan, hindi niya pinapayagan ng korupsyon at dapat daw panagutin ang mga korap sa ahensya. Wow. Let those who have betrayed public trust be answerable for their own actions. Palimbawa kasi sasabihin, alam dapat ni Secretary yung mga nangyayari sa ilalim. Lapit mo. Here's one. Well, I would rely actually on my other people. May nasa 10,000 proyekto daw na ipinatutupad ang DPWH sa buong bansa na may otoridad ang mga undersecretary. So yun ang tanging pag-asa na lang natin ay Blue Ribbon Committee. Ang Senate na lang talaga pag-asa natin dito. Biruin mo inutusan ni Marcos Jr. si Secretary Bunuan ng DPWH na magpaimbestiga. Nasamantalang etong DPWH nga dito kadalasan nanggagaling yung budget bago mapunta sa mga flood control. So paano nangyari yun? Ang galing. Ang lubet. Wala talaga. Ewan ko. Baon na ako. Saludo na ako. Saludo na ako sa katalinuhan niyo. Involved nga kayo doon, tapos kayo pa magpapaimbestiga. Ang galing. Ay nako. So eto na yung video. Panoorin na ho natin. Saldi ko. Sinubukan di umanong magpakamatay. So eto po, panoorin natin. Viral ngayon si Claudine Ko na tinawag na prinsesa ng buong Pilipinas. Ay, na grabe. palitan ng pagkadismaya ang paghanga sa 25-year-old singer at lifestyle vlogger na si Claudine Ko nang malaman ng publiko na Paktay. mag-anak siya ni na former Ako Bicol Party List Representative Christopher Ko, Patay. Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico. Patay. Si Claudine ay anak ni Christopher Sira Ko, ang karir. ang co-founder ng Hightone Construction and Patay. Development Corporation. Iyuhin naman niya si Congressman Zaldico. Siya yung nag-vlog na nandun sila sa chopper. Chopper ba yun? No, jet. Mamahaling jet. Mamahaling eroplano.
Sila pala yun. Ko, ang Chief Executive Officer ng SunWest Group of Ay, Companies. grabe. At dating Yaman pala talaga. chairperson ng House Committee on Appropriations. Ay, grabe. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation na pagmamayari ng mag-asawang Sara at Curly Discaya, kabilang ang Highton Construction and Development Corporation at SunWest Incorporation sa top 15 construction companies sa Grabe. listahan na inilabas ni BBM. Hindi Nasilip nito. tuloy ng mga netizens ang mga pinagyayabang ni Claudine Ko, mga mamahaling kasuotan. Grabe. Ay, itong Hoy, hindi ako congressman pero hindi pala channel yung sapatos ko, coach lang pala yun. Tsaka bigay lang yun ni Banat Bay. MF 54,000 mahigit. Ay, grabe. Rubber rain boots, Ay, grabe. 58,000 mahigit. Grabe. At ang kanyang small Kelly bag. O hindi yan afford ng isang vlogger Oo, at hindi naman to sikat eh. Hindi ko ngayon kung alam to nakilala eh. Kung iba na alawi mga Zainab Kong TV, masasabi mo talaga makakabili ng ganyan pero isang dukhang pangkaraniwang vlogger ka makakabili ka ng ganyan, kalokohan niya. Na 409,000 mahigit. Wow! Chanel t-shirt mahigit 247,000. Putang Ang ina. kanyang Chanel 300 Tana, magkano? Yung t-shirt, asan na yung t-shirt? Balik natin konti. Yung t-shirt, 247,000. Ang na isang bahay na yun 47,000. So dito naman, eto 18,000. Eto yung bag na Chanel na wallet on chain, love skin, nagkakalaga lamang ng 300k. Eto malupit salamin, Prada. 28,000 puta na isang silipon na yun. Oo, ako plano ko pa naman bumili ng pang-edit ko na silipon. 28,000 Grabe. Oo, prinsesa nga talaga to ng Pilipinas. Ang kanyang Chanel 303,000. Wow. Prada sunglasses 28,000. Wow! Mula sa mga mamahaling Christian Dior, Grabe. Goyard, nandyan pa ang mga Gucci, Ay, Celine, grabe. Chanel, Fendi, Louis Vuitton. Grabe. Talagang mapapasana all ka na lang. Oo, sana all talaga. Prinsesa ng Pilipinas. Kawawa to. Hindi, naawa rin ako dito sa batang to. Ibabash to. Huwag na natin ibash ng masyado Kaya naman kinuyog si Claudine Ko ng mga Pilipino. Paktay. Partikular na ng mga mahihirap na Pilipino. Paktay ka dyan. Sa baha. Hindi Patay na ka kinain dyan. ni Claudine Ko ang batikos ng mga Pilipino. Anong ginawa? Nag-activate na siya ng kanyang social media accounts. Naku, The vanishing- deactivate. Paktay ka dyan. Hindi mo naman kailangan yung social media na. Dami yung pera. Oo, hindi kahit naman deactivate niyan. Yung revenue. Naku po, sabihin na natin kumikita ng 200k per month yan. Isang t-shirt niya lang yun. Act. So Claudine Ko, Instagram princess, decided to hit the big red deactivate button on her Instagram. And why? Because apparently, the internet is not the safe velvet playground of influencers it used to be. No more filtered sunsets and your handbags when your family name is trending beside the phrase greatest corruption scandal in Philippine history. Imagine the shame. You've curated the perfect feed. Chanel on Tuesdays, Ballyvillas on Thursdays, Hermes for the weekend. Hashtags Boss Babe, hashtag blessed. Buti na lang nakalakos lang ako from Boss Dada. Oo, alam niyo may mga damit ko na lakos, yung Freddie Mercury. Ano ba yung isa? Mas mahal dito yun eh. Oo, meron pa ako dyan, yung Boss. Ano pa ba? Yung Lacoste.
Oo, yan yung mga mamahaling ko mga t-shirt na nagkakalaga ng 7,000 yung isa. Polo, ito magkano to? 8,000 ata to, 5,000. Oh, yung mga t-shirt ko na binibigay lang sa akin ni Boss Dada yan. Ganun kabait yung, ganun kayaman yun. Oo, yung sapatos ko, nakikita nyo, yung mga coach, yung galing kay Banat Bayo. Yung mga Nike, galing kay Boss Dada naman yun. So, bumibili ng mga ganyan, hindi ko kaya bumili ng ganyan. #family goals. Then boom, people suddenly connect the dots. Those bags, Daddy's taxpayer pesos. That villa, courtesy of overpriced government projects. That lifestyle, funded by the slow bleeding of a nation. It's like finding... Nakababain to. Oh, hindi tatantanan to ng ano. Hindi to tatantanan ng mga netizen. Talagang ano to, lalo na yan, no, makikita ng mga asa na yan, nakita natin. Yan, no? Lalo na yan, naku po. Hindi to tatantanan na etong si Saldico, etong mga to ay hinahanap yan ng mga Pilipino at gusto nilang pagsalitain mga patungkol sa flood control issue. Ako po, kawawa ka ining. Tana kasi pag mayaman na kayo, manahimik na lang lamang kayo. Tignan nyo ako. Ay, di ba? Pag ano, tahimik lang. Low profile. Low profile, low key lang, tahimik lang. Post yan nga. Ako, pinupost ko lang naman yung motor ko na sa ilang taon kong pagbablog, start to 2017. Ngayon lang ako nakapundar ng mga big bike ko. Wow, mga big bike. Dalawa lamang yun. Isang 400, isang 550. Kasino lang naman yun. Diba? So, matagal ko nang pinag-ipunan kasi ang mga... No, so yung mga yaman nyo kasi tuloy tawag dito nababash tuloy kayo at talagang ibabash kayo kasalanan ng tito mo yan. No, kasalanan ng tito mo yan kasi kung hindi naman siya involved dito sa flood control, hanggang ngayon nahanap siya, hindi naman siya nagsasalita, sisihin mo tito mo, ba't siya nababash ngayon? Bakit ka nababash ngayon? So, paano ko ba nasabi na may tangkang magpakamatay si Saldico? Kasi nandyan sa title, anak ni Sunwest Claudine ko halos mag-suicide na sa stress sa flood control. Doon po ako kumuha ng idea. So, marami pa yan dito. Panoorin natin. Ng mga contractors na ito at hindi parang tayo, hirap na tayong kalampagin yung mga congressman, yung mga politiko, mga korap. Ngayon, ang pagbuntunan, yung mga anak. Pero wag naman ho ganun, no? Sabi nga nila, ang kasalanan ni Pedro ay hindi kasalanan ni Juan. Siguro, baka siyempre may mga anak ba na magiging proud na magnanakaw na kaya sila yumaman dahil sa pagnanakaw ng kanilang magulang. Siyempre hindi, di ba? So para sa akin, sarili kong opinion, hindi ko kinakampihan ito hindi ko kinakampihan yan. Ang akin lang, hindi natin dapat idamay yung mga anak, yung anak, no? Kasi wala naman yan sila, malay natin, wala silang alam. Kasi mahirap kasi nadamay mo sila. Doon lang tayo mag-focus, no? Sa kay Saldico. Pero yung sa mga kamag-anakan, sa mga anak, wag na ho yun. Lalo na yung sa mga bata, wag. Masama ho yan. Pero nasa sa inyo yan. Basta yun, opinion ko, hindi ko idadamay ang mga angkan or mga innocent, hindi rin natin masabing inosente. Mga walang alam sa issue na to na hindi naman dapat talaga idamay. Kasi, di ba? So, yun nga, kagaya na sinabi ko, hindi na natin makokontrol ang opinion ng ibang mga Pilipino kasi marami talagang galit diyan na hinahanap nila yung flood control na yan dahil sa mga bahanga at mga kababayan nating namatay na nasalanta ng baha, nasira gamit nila, mga ari-arian. So, talagang tanggapin nyo na lang. Ngayon, ang dapat sisihin dito ay si Saldico. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita. Hindi nagsasalita.
kung ano nang update doon sa flood control. Obvious naman silang dalawa lang ni Martin Romualdez ang umahawak ng budget ng Pilipinas. At eto pa nga, isa pa nga ho ngayon na pinaghahanap, asan na rin po daw si Tambaluslos. Wala na rin po daw ata sa Pilipinas. So gawan natin ng ibang video yan. No? So yun, mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang ni po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.